bringing hope the world over. Hope Channel. City, Camarines Sur. O mga kaibigan, andyan na pala kayo. Welcome back to another tongue-filled experience na talaga namang pinaghandaan para lamang sa inyong kalusugan at panlasa. Samahan niyo po kami, kasama ko po si Kuya Arnel, ang vegan chef ng Green Earth Cafe. Ako naman po si Jam. Dito lamang po yan sa programang where you can feel not only your tummies, but your spirit. Food and Soul, Bicol Edition. Bago po tayo magsimula, kunin po natin ang ating Biblia at buksan po natin sa Revelation 21 verse 3-4. Na ang sabi po ay, Behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people. God Himself shall be with them and be their God. For God shall wipe away every tear from their eyes. Neither shall there be any more death, and all these former things shall pass away. Mga kaibigan, ang verse na ito ay napaka-inspirational sapagkat alam natin ang mga bagay na nararanasan natin dito sa mundo, mga kalungkutan, mga kasamaan, ay lalampas din. Ito ay pansamantala lamang. Panghawakan lang natin ang pangako ng ating Panginoong Jesus na Siya ay babalik at darating muli sa mundong ito upang makasama niya tayo hanggang sa walang katapusang panahon. Mga kaibigan, ang verse na ito ay isang napakagandang pangako mula sa ating Panginoong Jesus. Kahit marami tayong naranasang kahirapan at kalungkutan dito sa mundo, darating ang panahon na makakasama na natin siya at mawawala na ang ating mga kalungkutan at mga kasamaan ng loob. Ito po yung pangako na binigay niya sa atin, kaya huwag tayong malulugmok kapag tayo ay nakakaranas ng suliranin dito sa mundo. Magandang talagang magandang pangako 'yan ng Panginoon Kasi sa pagkaintindi natin ngayon ay mula pa noong creation, talagang sinipa tayo palabas ng Garden ng Eden Kasi dahil sa kasalanan. Ngayon, wala talaga tayong pag-asang makabalik sa ganung kondisyon, di ba? Sa perfect na kondisyon na environment na gano'n. Kaya nga pinadala niya ang kanyang anak, si Jesus, para i-redeem tayo. Para yung mga nagsangla tayo tapos i-redeem natin, babawiin tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, di ba? Kaya sa ngayon, ibig sabihin, practicein natin yung pamumuhay sa loob ng creation. Ano ba yung pamumuhay sa loob ng creation? Binigyan tayo ng mga sikreto. Walang sikreto yun eh. Meron yung nutrition, yung exercise, yung water, pag-iinom malinis na tubig. Ano pa ba yun? Ano ba nga pa yun? Sunshine. Sunshine, air, temperance, rest, at saka yung trust in God. Yung mga 8 bagay na yun. Dapat pag-aralan natin yung unang-una, dahil sa unang kasalanan ni Adam and Eve, dati sa pagkain yun di ba? Napaalis sila doon. Kaya ngayon, babalik tayo sa dating pagkain natin na binigay sa atin ng diet, yung plant-based diet, di ba? Kaya yun ginagawa natin, di ba? Yan. Kaya ngayon, huwag nating isipin na ito ay isang parusa, di ba? Kasi iniisip natin ito ay isang denial ng ating mga kagustuhan na kainin. Yung appetite ba? Isipin natin ito ay isang regalo. Ang pagiging vegan. Ang pagiging vegan. Bakit regalo ito? Kasi makakaligtas tayo sa sakit, yung mga binibigay na bakong hindi magandang pangangatawan. Halimbawa, makikita natin yan kung halimbawa taliwas tayo sa kanyang diet na vegan, magkakakarni tayo, mag-iisda, yan, marami tayong kinakain, sinusunod natin ang appetite. Paunti-unti niyan ay habang tumatanda tayo, may mararamdaman tayong mga abnormality sa ating katawan. Unang-una niyan, yung pagiging halimbawa ng obese. Ganyan, di ba? Unang sakit yan ng
lalo sa bansang Amerika. Kasi may sinusunod silang standard American diet na ganun din yung pattern din tayo doon sa standard American diet. Nai-influensya. Oo, nai-influence yun tayo. Kaya nangyayari, if we follow that standard diet, ay magiging sunod din tayo sa kanilang mga sakit. Kaya saka ngayon, dapat pag-aralan na natin na makabalik tayo sa original diet na kung saan plant-based diet. Kaya ito na ang gagawin natin, di ba? Ano, mag-umpisa start tayo? na po tayo. Oo, kaya ang gagawin natin ngayon ay gagawa tayo ng mga dips ng at saka pan-toppings ng tinapay. Dalawang klase. Ang isa, yung baba ganoush at yung isa naman, yung basil toppings. Kuya Arnel, baba ganoush, parang napaka-exotic atang pangalan yan. Paki-explain naman po sa amin, yung ano nga baba ba ang ganoush? baba ganoush? At sa anong country po ba yan galing? Kung Pilipinas po ba yan? Or sa ibang country po? Yung baba ganoush, mga kaibigan, ito ay isang popular na dish ng Middle Eastern countries. Galing ito sa Ehipto. Kaya lang yung ginagawa dito ng main ingredient ay isang eggplant. Kung saan dito naman sa atin ay yung inihaw na talong, yan, baba ganoush. Tapos yung eggplant naman, yung tomato toppings ay raw vegetables naman na pan-topping sa tinapay. So yun yung ingredients ng baba ganoush natin ngayong araw. Oo, okay po. Kaya ang umpisa po natin ngayon, ang ingredients po natin sa baba ganoush ay itong grilled eggplant, 2 pirasong grilled eggplant po. So yun na po natin yung nilagyan ng oil. Wala po, inihaw lang po natin lang. direkta sa apoy. At Meron po tayong grounded sesame seeds. Meron po tayong grated garlic. Ito po yung grated garlic. Meron po tayong onions, spring onions. Meron po tayong calamansi. Ayan po. Ito pong eggplant, maganda po ito sa ating katawan. Nag-absorb ito ng excess iron, dietary fiber, at sa antimicrobial din po ito. Kaya yan po ang main ingredients natin. Saka ito naman sesame seeds, rich in calcium po ito. Rich in calcium at nandito yung antibiotic natin, yung garlic. Yan. Ang pag-prepare po nito ay sandali lang, hahaluin lang po natin ito. I-mash po natin. imamash po ang ating eggplant. Eggplant, i-mash po dudurugin. Yan, sama-sama po sila. Parang maging deep-like yung kanyang texture. Haluan na po natin ito ng sesame seeds. Tapos yung garlic. So, Kuya Arnel, tanong ko lang po, since galing to sa Middle Eastern, at alam ko naman po na hindi po kayo masyadong nagbabiyahe kasi dito lang naman po kayo sa Bicol area. Paano niyo po nalaman yung mga ganitong klaseng dish? Sa pag-aaral, pagbabasa at mga... Kasi alam mo yung asawa ko, nagtatrabaho pa noon, bawat uwi niya, galing sa opisina, may dala-dala siyang mga cookbook. Tapos yan, pinag-aaralan ko rin yun. So self-discovery lang po talaga yung ginawa. Kasi dito naman kasi sa Pilipinas, walang nagtuturo niyan yung vegan cooking. Wala talaga, wala dito. Kasi yun nga ang tatali kasi na nag-focus kasi yung cuisine, yung pagkain ba, nag-focus yung food industry sa mga karne, ganyan. Kaya walang nakapokus sa vegetarian. At hindi lang po sa karne, kundi nag-focus po sila sa cuisine kung saan panlasa lang yung kinoconsult ng mga tao, di ba? Kung ano yung masarap, yun yung kakainin natin. Pero mabuti po ngayon kasi kinoconsult na din po natin yung ating health standards. Yun nga, may kasabihan ba yung ang nauuso kasi ngayon yung eating in order to live, di ba? Iba naman yung we live in order to eat. Kasi dito sa vegan cooking, ang kasabihan natin dito ay we eat in order to live. Ayan, so wag po nating babalik rin mga kaibigan. We should eat in order to live. Not live in order to eat. Kasi yun. Tama po yung sinabi niyo, Kuya Arnel. Sa appetite yun sa temperance. Ayan, haluan po natin siya ng extra virgin coconut. Extra virgin olive oil. So
So kailangan po talaga kontrolin din po natin ang ating appetite at let reason take reign in choosing what is right to keep our bodies healthy. Kasi minsan, panlasa lang yung tinitingnan natin. Season na po natin ito ng salt. So, salt. Kaya yun nga, ang sinasabi natin balikan natin yung sinabi mong Bible verse. Kasi may i-redeem tayo, no, di ba? Gusto tayong i-redeem ng kung may kapal. Kaya kung hindi tayo titingin sa pinagmulan natin na diet, hindi tayo makakapunta doon sa patutunguhan natin. Kasi alam mo, sa paraiso walang karne doon eh. Hindi tayo papatay ng hayop. Walang karne doon kasi hindi natin kakainin yung karne. Kaya, Tama po. oo, pinapractice natin ngayon dito ang pamumuhay sa langit, di ba? Oo. Kasi nga po sabi ng ating verse, there shall be no more death. Oo nga naman po mga kaibigan, kung tayo ay nag-expect na manirahan sa langit, kailangan matuto na rin tayong mag-adapt ng vegan lifestyle. Okay. Tapos na po tayo dito. Mamaya na po natin yan I-set i-assemble. aside po muna natin, Kuya Arnel. Lalagay ko Gagawa po dito ang tayo ating na po baba. ng tomato and basil toppings. Ano? So yung Slice po tomato natin. po natin ay okay lang kahit yung pula na? Or kailangan po ba ay dapat firm pa din? Pwede rin, firm, pwede yung pulang-pula na, okay na. Tapos ito po yung tomatoes. Mataas po ito sa sa lycopene para po sa ating vitamin A at vitamin C. Yan. So ito po ay toppings natin. Toppings Para po. sa Isang ating- toppings naman po ito para sa ating isang klaseng open face sandwich. Open face sandwich. Oh. At yun po ay tinatawag nating Yung common name nito ay mga bruschetta. yun, bruschetta. Yung So bruschetta saan yun po eh. galing ang bruschetta? Kasi Italian yun eh. Mga Italian. Italian. Oo. Wow, international po pala ang recipes natin ngayon. Meron tayong galing sa Middle East at meron din tayong galing sa Italy. Oo, Yan, kasi Italian. Kasi alam mo, nag-practice nga tayo papunti ng paraiso eh. Yan. Kaya So magiging international din ang Oo, ating food. Kasi international ang syempre mga sa nandun. heaven, Oo. international din ang mga kasama natin. walang biro yun. Kasi kaya nga, sa panahon ngayon ay dapat practicein na natin. Di ba? Yan. So kailangan maging open-minded rin pala tayo to discover new things. Oo. Kasi minsan, di ba, may mga tao na they stick to what they know. So kailangan i-broaden din natin ang ating mga panlasa. Okay, ihalo na po natin yung red onions. Red onions. So red onions or pwede rin pong white onions, di ba po, Kuya Okay, Arnel? white onion, pwede rin. Lagyan po natin siya ng to counter the acidity, yung Muscovado sugar. muscovado sugar. So as much as salt. possible po, let's stick to muscovado sugar instead po yung refined kasi it's more natural. And Okay less po. po yung processing. Tapos ngayon po, lalagyan na po natin siya ng basil. Lots of basil. So napapansin ko po, Kuya Arnel, na kapag meron tayong tomato, usually pinapartner po natin siya sa basil. Pwede rin po kasi yung pinaka-partner po, magandang partner po ng tomato ay basil. Pwede rin po iba-ibang iba-ibang herbs. So pwede rin po tayong Depende. gumamit ng ibang herbs aside from sweet basil. Opo, pwede rin po. Ano po yung mga ibang herbs na pwede natin gamitin in case na wala pong mahanap na basil? Pwede rin pong wansoy, pwede rin pong kimchi, pwede rin pong oregano. Oregano. Okay. Okay po yun. Pwede rin pong tarragon. Depende po sa kagustuhan natin, yung paborito natin. Ngayon po, dadagdagan po natin ng mga 1 tablespoon Olive oil. olive oil. Yan. So alam niyo po mga kaibigan, maganda po talaga ang extra virgin olive oil kasi isa itong plant oil na unsaturated yung fat. So hindi siya solid at room temperature. Hindi katulad dun sa mga animal fats, di ba po Kuya Arnel, na solid sila sa room temp kaya nabablock ang ating mga arteries and veins. Opo. Kaya mabuti talaga na extra virgin olive oil ang ginagamit natin, lalo kung magigisa tayo. Opo, kasi sa mga oil naman po, piliin lang po natin yung yung hindi hydrogenized. Hindi hydrogenated. Kasi pag hydrogenized ay highly processed na po yun.
So makikita naman po ba natin yun sa ingredients? Na hindi. Hindi natin makikita yun. Paano po natin malalaman na kapag ang oil ay hydrogenated na? Magtatanong po tayo. Magtatanong. Magtatanong. Ang best po talaga tayo. ay yung may nakasabing na extra virgin. Kasi alam natin na hindi cold ito process dumaan yun. Cold process yun. Hindi dumaan sa heat at marami pang highly processed na pamamaraan. Ngayon mag-assemble na po tayo. Hatiin po natin yung toasted bread. Yan. So ito po yung magsaserve natin na open face. Open face po ito. Sandwich. Open face sandwich. So, ibig sabihin, isang layer lang po siya, tapos may topping sa Yes po, okay. Exactly po. Ngayon, i-plating na po natin siya. Yan. So pwede rin po pala tayong gumamit ng slices of bread. Kasi di ba po yung bruschetta, usually yung mahabang bread yan. Tapos Depende po hinahati kung anong available na bread na natin dyan, nandyan. Tapos, lagyan po natin ng tig-isang toppings yan. Ito po, magagamit po natin ito sa mga parties, ganyan, kung may mga bisita tayo. Parang appetizer Parang po appetizer, o. Yan. Gusto mo kang tulungan dyan? Pwedeng Sige ikaw po. na maglagay ng dito din. Para po magawa niyo na po yung dapat Dito, natin. yan. Ikaw naman yung basil. Sa basil ka naman. Ito, ilagay po natin dito. Ayan. Yan. Yan, lagyan mo na sa basil. Ayan. Yan. At ito po, para Tapos, saan po to? Ito na. Ito na. Oo, ito Okay. naman. Sa bawat isa, lagyan po natin ng isa yan. So ito, dito lang po yung... Toppings, oo. Yan, sige, lagay mo na. Pakasapin na ito. Yan. Ito po yung ating mga ginagamit, lalo po sa may kung pag malapit ng birthday ninyo, pwede rin po kayong maghanda ng ganito. At para sa mga bisita. Tapos, may final touch po tayo dito. Lagyan po natin siya ng mga toppings. Yan. Yan po ay ang ating onion. Onions po. Onion. Spring onions. Spring onions. Ayan. Tapos, meron po tayong black sesame seeds. So hindi po yan toasted? Hindi toasted. So meron po palang black sesame seeds. Toasted na ito. Pre-toasted na ito. Pre-toasted. Oo. Kaya siya naging black? Oo. Okay. So, Hindi. Dalawang kasi yung sesame seeds. Okay. May white at sabay black. pero ito ay white. not Hindi, toasted. black. 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 Okay. Black yan. Yan. Ngayon ko lang po yan nalaman, meron po palang black. Ayan. Ayan, okay na po. Okay na po yan. Ito na po Yan, ang ganda yung na po ng ating open face appetizer. sandwich. Yan, okay. So, eto na po. Ayan na po yung Ito na po. yung finished dish natin Finished dish. na itong pangalan na baba ganoush, a toasted sandwich with baba ganoush, at ito naman yung toasted open face sandwich with tomato and basil toppings. Ayan, maraming salamat po. Recap po tayo kung ano po yung ginawa natin para gawin ang ating dish for today. Okay, sa mga late televiewers, ito po ang ginamit po natin dito ay yung toasted sandwich na whole wheat bread. Dapat po gamitin natin yung toasted, yung crackling talaga. Ginamit po natin sa baba ganoush ay dalawang talong na pinag-ihaw at binalatan. Tapos pinag-mash po natin yon. Nilagyan natin dalawang garlic, na grated garlic, salt, tapos calamansi, and then meron siyang sesame seeds. May toppings po tayo dyan, sesame seeds, tapos yung garlic, yung spring onions na pinag-chop. Ito naman pong basil and tomato toppings. Ang ingredients po nito, yung fresh tomatoes, pinag-cubes po natin, mga 4 na pirasong tomatoes. Nilagyan po natin siya ng 1 kapirasong red onion, medium size. Tapos meron po siya ng salt and olive oil. Ayan. So, napakadali lang po i-prepare. Pero bago po nating tikman, set aside po muna natin kasi meron po tayong another vegan recipe. Okay.
Ang sunod pong recipe nito ay isang soup na madali lang pong gawin at very helpful lalo na sa yung mga sakit, tapos yung mga hindi nakakakain na masyado, para naman sila magkaroon ng pamamaraan para makapag-consume ng tamang nutrients sa kanilang sa kanilang kalusugan. So tama po yun, Kuya Arnel, kasi we should let our food be our medicine. Kasi Yeah, di ba po yung tama-tama madalas yun. na nangyayari ngayon, gumagamit na lamang po tayo ng mga droga na man-made. Eh meron naman tayong natural healing drugs in our environment. Nasa bakuran lang natin, di ba po, Kuya Arnel? Oo, talagang tama ka dyan. Kasi talagang napaka-galing talaga ng creation natin ng God. Kasi yung katawan natin, may sarili siyang immune system. At saka yung kung ano man ang mangyari, may panlaban tayo sa mga sakit na nandito sa paligiran natin. Kaya iyon lang ang mangyayari lang yan kung susunod tayo sa kanyang counsels of health, tinatawag natin. Yung counsels, yung mga palituntunan niya, mga alituntunin niya para sa ating mga health. Alagaan natin yung katawan natin because it is the temple of God, di ba? Hindi natin sarili ito. Kaya sa pag-aalaga ng ating katawan, unang-unang susundin natin yung pagkain. Kasi yan ang pumapasok sa ating katawan, di ba? Yun yung nagiging tayo. Oo, You are what you eat, di ba po? Ganun. Kasi pag hindi sinunod natin yun, makikita natin yung kung anong kinakain natin, yun din ang magiging ugali natin. Halimbawa, mahilig tayo sa karne, meat. Talagang magiging ang ugali natin ay mga tungkol din sa mga animals na pag-uugali, di ba? Survival of the fittest yun, di ba? Kinukultivate nila yung lower passions na tinatawag natin, yung lower passions. Kasi ano ba yung lower passions na yun? Ano bang pag-identify? Alam mo yun, mga lower passions na ganyan? Siguro po sa aking opinion, yung mga kaugalian na hindi nagpapakita ng tunay na image of God in us. Oo, ganun nga. Yun ang survival of the fittest. Oo, yun nga. Umpisa na natin ito. So umpisa na po natin ng ating second dish for sige. this episode. Una, magpapakulo tayo ng tubig. Papakulo muna natin ito. Ayan. So ano po yung pangalan ng soup natin ngayon, Kuya Arnel? Ang soup po natin ngayon ay tinatawag na squash soup. Squash soup. Squash soup ito. So, pwede po to sa mga malamig na panahon? Or pwede rin po ba natin siyang kainin during hot weather? Meron po bang cold squash soup? Or... Meron din cucumber, ganin, pwedeng gawin natin parehas ng ginagawa natin. Pwede tayong gumamit nito, pwede tayong gumamit ng carrots, pwede tayong gumamit ng mga fruit vegetables na gagawin ng soup. Pero sa ganitong version, gagawa tayo ng squash soup. Rich in vitamin A ito, para sa eyesight. Squash soup. Ano po yung mga ingredients ng squash soup natin? Ito, ito nga yung squash, kalabasa. Lalagay na po natin dito. So yan po ay boiled or steamed kalabasa? Hindi, yung dapat nito ay hilaw pa kasi i-boiled po natin yan. So, pero for the purpose ganito, naka-pre-boiled na siya para madali lang. Okay, tapos lalagyan po natin siya ng onions. Pwede rin na po natin igisa. Pwedeng igasa natin kung wala tayong restriction sa health. Pero ang gagawin po natin yung para sa may mga sakit. Kaya iiwasan po natin yung oil. Yeah. So ito po ay isang therapeutic dish. Oo, therapeutic dish. Ilalagay na po natin yung onions natin. Kasi po meron tayong dalawang klaseng meals, di ba po? Yung preventive meals at yung therapeutic meals. Oo, yun nga. Yung preventive ay para yun sa mga taong wala pang sakit pero iniiwasan lang magkasakit. Oo, isa lang. Opo. Okay. Yung mga therapeutic naman ay yung may mga sakit na, tapos yung kinakain nila yung mga meals na ito, yung therapeutic meals para hindi pa lumala ang kanilang sakit. Opo, o kaya makabawi sila. Maka-recover ang kanilang katawan. Okay. Tapos iboboil lang po natin yan. Kasi yung therapeutic, isa lang naman ang diferensya noon sa Preventive. Sa preventive.
Yung preventive, iiwas lang tayo sa mga fatty foods. Fatty food. So, alisin po natin yung oil. Kahit yung olive oil, Oo, alis lahat. lahat walang ng oil. Walang Hindi oil. tayo gigisa. Wala. Talagang Puros boil lang lang po boil. tayo. Or I-replace steam. natin. Steam. I-replace natin yung oil ng tubig. Okay. Tapos, maging iwasan din po natin yung mga nuts. Kasi Nuts. high fats po yun. So, iwasan po natin ng Peanuts, lahat ng nuts. Cashew nuts. Kasi, high yung sa fat. alam mo kung bakit? Pag mataas tayo sa ganyan, nagkakaroon tayo ng blocking na nalilimit niya yung absorption ng mga nutrients. Tsaka isa pa po dun mga kaibigan, yung fats po kasi ay mabagal ma-digest ng ating katawan. Okay na po siya. So, nagbo-boil na po ang ating Tapos, pag malambot na po siya, tigilan na po natin yung Yan. At sunod po ay, ano pong sunod natin gagawin, Kuya Arnel? Ang gagawin po natin ito ay dudurugin natin So, siya. iduduro po natin. So, pwede natin gamitin yung ating blender. Pwede natin Ayan, gamitin so yung i-blend na blender. po natin Okay. ang ating soup. Blender po natin yung soup. Okay na? Hanggang mo na lang. Dito na lang po. Sige. Tapos, maging maingat lang po tayo dito kasi mainit ito. Ayan. So, maganda po na glass ang ating blender. Oo. Kasi kung plastic ay baka mangyari sa ating blender. Ayan. Yan. So, ito po ang ating Sandali. Yan. Kasi i-boil po natin ito. Pagka-boil, pag malambot na siya, saka po natin siya i-blend. i-blender para madali lang siyang ma-absorb ng ating pasyente. Lalagay na po natin. Okay. Kasi kapag may sakit, medyo nangihina pa ang katawan. So, Oo. dapat soft diet muna ang ating pasyente. Medyo Ayan. buksan po natin ito kasi may usok pa siya. Parang ganyan. Para less yung pressure sa loob. Oo. Kaya maglalagay tayo ng opening. Oo, Ayan. ayan po. Sana po hindi naman tumalsik ang ating... Ayan. Okay, Yan. Ayan, okay na po. Tara. Transfer na po natin ito ulit dito. So, iinitin po muna natin yung ating sauce. Buksan ko na po ito, Kuya Arnel. Buksan mo. Ayan. Ilagay na po natin yung carrots. Shredded carrots. Shredded carrots. Okay na po. Tapos, Next po ay ngayon, here. pag kumulo na po, hanggang kumulo, tapos maluto na itong carrots, yan. Pwede na po natin yan i-serve. Okay? ito po yung Ito na yung serving dish. Okay na po. Serve na po natin siya. Serving dish. Meron na po tayo ditong thick squash soup. Yan. Ayan. Tapos, lagyan na po natin siya ng toppings. And peanuts. Yan. So, ito po ay complete meal Complete meal, okay. for our recuperating person. Okay. So, recap po. Okay. Sa mga may sakit po, gustong mag-improve ang kanilang health, pwede tayong gumamit ng kahit na anong fruits. Ang ginamit po natin dito ay squash, kalabasa, pinag-blender po natin, at spring onions, may toppings, may white onion, may garlic, yun lang po, at salt. So, Kuya Arnel, pwede na po nating tikman, ano? Sure, sige. Tara! Sige. So, let's taste our open-faced sandwich. Mmm! Crunchy. Sarap! Tikman po natin ang ating another type. Yan, Italian. Yung, Italian. yung bruschetta. Okay. Iba naman ang lasa. Amazing. International. The best po talaga. Try po natin ang ating squash soups. Kaya po. Sige. Sige. Try nyo po ang ating... Yan. Mainit. So, tamang-tama po sa mga may mga sakit. So, ito po ang ating dish for today. Thank you po, Kuya Arnel, for sharing your knowledge with us.
and this is another new and healthy meal for us. Samahan niyo po muli kami for another exciting day of vegan meals. Dito lamang po where you can feel not only your tummies, but your spirit. Food and Soul, Bicol Edition. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel.